back again to my channel. This is Iwana Vlogs. So for today's video day, bubulong-bulong na naman tayo. Alas 12 na. So for today's video day, sasagutin ko lang yung tanong ng ating isang subscriber. Sabi niya, ano daw yung madalas ko na niluluto dito? Dahil first timer siya, no idea pa siya kung ano ang mga niluluto. Anong food, anong Chinese food ang mga niluluto dito sa Hong Kong. So, i-share ko na lang sa inyo, day, ang mga natutunan ko. As bilang baguhan lang din ako. So, sa mga hindi ganong marunong magluto, ayan. Sa ano pa lang, day, sa interview pa lang, magsabi ka na sabihin mo na doon na hindi ka marunong or no idea ka kung paano magluto ng Chinese food. Para aware sila na hindi sila mag-expect ng bonggang-bongga na marunong ka magluto, na masarap ka magluto. So, sasabihin mo doon na willing ka naman matuto. So, ayan. I-share ko sa inyo kung ano nga ba madalas naming niluluto. Ayan, ito ang number 1, day. Bukod sa mga choy sam, bo choy, bak choy, yan gulay yan, lagi yan hindi dahon-dahon yan, day, dahon-dahon. Maganda sana no kung may picture, hindi yan nawawala. Lagi every dinner, hindi yan nawawala. So, pag lunch, day, ayan, unahin muna natin yung breakfast. So, ano nga ba ang mga kinakain nila tuwing breakfast? So, dito, day, hindi uso ang kanin sa umaga sa kanila. So, ako lang yung bukod tangi na nagkumakain dito ng kanin. Kasi, nung unang araw ko pa lang, day, ay hindi ko talaga kaya ang bread lang sa umaga. Kasi, pagdating ng alas 9, alas 10, wala na. Nginig na ako niyan. Pinagpapawisan na ako ng malamig na hindi ko talaga kaya magtrabaho. Kaya, nung that time na unang araw ko, hindi ko talaga kaya magpanggap na okay pa ako. Kasi, nilalamig ako, pinagpapawisan. Sabi ko, pwede ba ako maupo muna? Nanginginig ako. Yung ganun talaga. Kasi, hindi talaga ako sanay sa walang kanin. So, sinabi ko na, hindi kasi ako sanay na walang kanin sa umaga. So, mula nun, sinabihan nila ako na sa dinner pa lang, magbukod na ako ng pagkain ko para sa agahan ko. So, sinasali ko na yung sarili ko pang breakfast yung hinahanda ko sa dinner. So, sa breakfast, day, ang kinakain lang ng mga amo ko at kadalasan si among lalaki ang nagpiprepare. Tinapay, magluto lang yan si amo ng itlog, din papalaman lang niya, din isang slice lang naman sa kanila maliit lang, konti lang sila kumain ng ng breakfast. Then minsan nagluluto si amo ng pasta. Ayan, may sauce lang sila na nilalagay doon. Noon naman, nung bago ako, pinagluluto ako ng oatmeal. Ang oatmeal naman, fresh milk lang yung hinahalo doon, yung pinakasabaw ng oatmeal. 3 scoop din, isang cup, isang bowl na yung maliit, yung takalan ng rice na gatas, fresh milk. Yun, iinit mo lang siya. Kutaw-kutawin mo lang dun sa kaldero din. Pag bumukal na, yun na, yung serve mo na sa kanila. Yun lang dati ang pinapaluto sa akin. So, nung katagalan na, hindi na ako pinapagawa noon kasi nung may alaga na ako, nagpiprepare na ako ng food ng alaga ko. So, wala na akong time. So, si amo, madalas, bread lang, nabili lang sila ng tinapay. So, ganun lang din. Minsan, palaman lang, strawberry jam, mga ganun lang, pinapalamanan lang nila. Then, ang lunch, ayan, mga natutunan ko na lutuin, yan. Kamatis, gisa sa itlog, ayan, pambansang ulam yan. Yung kamatis nila dito, day, ay malaki. Ganyan, halos ganyan kalaki. Hindi tulad sa atin na kuunti lang na kamatis din, ilang pirasong itlog. Dito, pag 3 kami kakain, 3 itlog at 2 or 3 kamatis naman. So, mas marami talaga ang kamatis, day. So, ang ginagawa, day, sa pagluluto ng kamatis, piniprito ko muna yung itlog, then i-set aside ko, then igisa ko na yung kamatis, then
igisa ko na yung kamatis, then maya-maya, pag malambot na yung kamatis, ipaghalo mo na lang siya, then lagyan mo ng sauce. Oyster sauce or fish sauce. Kasi hindi kami kompleto sa sa mga sauces. Ang maganda sana na gamit ay dark sauce, light sauce. Yan yung masarap. Ayaw ni amo yan, strong taste daw. So, fish sauce lang yung meron kami. Pati oyster wala, ayaw ni amo. Ayaw niya ng amo ko yan. So, no choice. Fish sauce lang talaga yung ginagamit namin. Kung ano lang binili ni amo, yun lang. Then, ang pinaka-paborito ko din lutuin, natutunan, dito ko lang din natutunan, yung manok, chicken wing. Then, nung lunch namin dati na niluluto, chicken wing, marinate mo lang ng konting asin, yan. Then, magisa ka ng, dati hindi nila ako tinuturuan na lagyan ng luya. Ako lang naghusa. Kasi 'di ba sa Pinas, pag nagtinula tayo ng manok, may luya talaga. Iba yung aroma pag may luya. So, nagkusa lang ako na igisa ko muna sa sa luya, din saka ko siya iprito-prito yung chicken wing. Both side golden brown, mga ganyan. Then nilalagyan ko siya ng tubig, yung parang aapaw ko cover dun sa chicken wing. Then maglalapot yung sabaw, din lagyan mo ng oyster sauce, yun pangpalasa sa kanya. Kung may oyster, dati kasi may oyster, kaya nagluluto ako ng ganun. At saka tuwing lunch naman, pag may pasok ang mga amo ko, wala ang amo kong babae. Ang amo ko kasing babae, yung maselan. So pag kami lang nung matanda or yung lola, walang problema. Kahit ako lang nag-iimbento kung paano ko lutuin. Basta sila na lang yung nagsasabi, itong lunch, kamatis, itlog, ikaw na mag-imbento kung paano mo siya lutuin. So, masarap yan dahil yung chicken wing, igisa-gisa mo muna ng golden brown kabilaan, din lagyan mo ng tubig. Pag lumapot-lapot, kasi manok, diba? Lalapot-lapot, lagyan mo ng oyster. Yan, masarap na yan. Then, steam egg dye. Yung, parang siya, parang, ba tawag dun? Basta ganito gawin nyo. Madalas din to na niluluto dito. Kahit dinner, pwede nyong lutuin to. So, madalas, nag-i-steam ako ng 3 itlog. Yung rice cup, yung bowl na cup, yung sa takalan ng kanin nila. Malalaman nyo yan pag nandito na kayo. Yan yung pinakasukatan ko. Dati, hindi ko to nagawa sa Pinas. Pwede pala itong maulam. Isusukat ko muna yung 3 itlog. Kung gaano karami yung itlog, ganun din karami ang tubig mo. Then, mo lang, i-stir mo lang, kutawin mo lang. Then, ang ginagawa ng amo ko dahil, turo sa akin to, para flat yung itlog, sinasala siya. Din, lipat mo dun sa isang plato. Then, coveran mo siya ng aluminum foil. Then, i-steam mo sa oven 15 minutes. Ayan. So, tips ko sa inyo, para hindi siya malansa, lagyan nyo ng spring onion. Ako nilalagyan ko, binubudburan ko ng spring onion. Ang bango. Ako lang din yung nagdadagdag nun. Ako lang nag-invento. Kasi malansa siya pag walang spring onion. So, ang ginawa ko nun, nilagyan ko siya ng spring onion para mabawasan yung lansa. So, nagustuhan naman nila. Hindi naman, ayaw ko ng ganito, ayaw ko ng ganyan. Yan. So, ayun nga, ang madalas din namin niluluto for dinner, steam. Ang ginagawa kasi ni Amo Day, pag 2 dishes kasi na puro gisa, gagahol ako, kukulangan ako sa oras. So, kasi yan may gulay, din isang, puro naman gulay dito Day. Yung dahon-dahon ba, tulad ng bochoy, bok choy, mga ganyan. Then, example na lang natin yung potato, then
carrots, mga ganyan. Then, ilulutuin ko siya ng chicken curry sauce. Ayan, napakadali lang nito. Masarap din to. Ito din yung masasabi ko na may lasa na luto ko. Pag may sauce na pinapalagay si amo. Ayan. Paano naman gawin yung chicken curry sauce? Ayan. Chicken curry sauce. Chicken curry. Potato chicken curry yan. Ang ginagawa nun, day, dati di ko din alam yan. Tinuruan lang ako. Ang ginagawa ko day nung ako na lang, si amo kasi iba yung way niya. So feeling ko mas magiging maganda pag ang manok ay piniprito mo muna na magkaroon ng kulay. Ang amo ko dati, pag nagluluto siya diretso, hindi niya piniprito ng ganyan. Ako naman, nung syempre tumagal-tagal na tayo, nung hindi na ako masyadong sinisita, piniprito ko yung manok. Pwede kasi ilagay, pwedeng chicken wing, pwedeng slice na manok, yan. Then, pag chicken wing yung pinapahalo ni amo, nakanote yan doon. Kung chicken wing ang pinapahalo ni amo, ang ginagawa ko, piniprito ko muna yung manok para may kulay siya. Saka ko, pag ang partner depende yan kay amo kung ano ang ihalo ko doon sa patatas. Kung sibuyas, ayan, igigisa ko muna yung sibuyas. Ang gusto ni amo malambot na malambot. Tapos, ang carrots, ayan. Tapos, sunod ko na ang patatas. So, one time, una kong luto, hindi ko pa kabisado, hindi ko pa tansya, kasi hindi ko to na-try sa Pinas talaga na luto. Alam mo yun, konti lang ang sinabaw ko sa patatas, madamihan siya Madamihan siya, pang 6 na tao. So, akala ko dati, kasi may mga gulay, diba, na mabilis dumami yung sabaw. Kahit konti lang yung sinabaw, tulad ng, ano ba tawag doon? Nakalimutan ko na. Basta may gulay dito na konti lang isabaw mo, kahit nga minsan hindi mo sabuan. Ang dami na niyang tubig. So, that time na nagluto ako ng potato unti lang yung nilagay ko. So, ang bilis niya matuyo. Natatakot ako na madurog ba? Lalo tuloy nadurog. So, katagalan natuto ako. So, pag nagluluto na ako ngayon ng potato, ang sabaw pala ay halos half. Kung gaano siya karami, half mo siya. Kahit marami yung tubig na a-absorb ng patatas, na-absorb siya. So, natansya ka na. Pag hindi ka talaga, hindi mo subukan, hindi ka talaga matututo So, unti-unti, natuto na din ako paano ko siya diskartehan. So, kahit hindi na ako tinuturuan, natututo na din ako. Then, ayun na nga, di ba pinirito-prito ko na yung manok. Then, paghalo mo na lang yun, kasi nakakumukulo na yung sibuyas. Malalaki ang sibuyas din dito ganyan. Isang sibuyas, isang carrots, 2 potato yan. Halo-halo mo na yan. Din, pag kumulo na mga almost luto na, half cook na yung patatas, ilagay mo na yung manok. Then, lagyan mo na siya ng sauce. Unti-unti hanggang lumapot, hanggang mawalan ng sabaw. Kasi sila hindi sila mahilig sa sabaw. Hindi sila mahilig. Mahilig tayo sa sabaw, diba? Hindi sila mahilig. Wala ditong tinola, walang sinigang. Pag gusto nilang, pag gusto nilang uminom ng soup, yan, magluluto sila ng bukod. As in yung mais, carrots na green, baboy, paghahalo-haloin lang yan. Din may mga Chinese medicine pa, yung mga Chinese ingredient nila, hindi ko na alam yung mga pangalan. Basta ang ginagawa ni amo dun, kung hindi ko na alam yung pangalan, ilalagay lang nila sa isang bowl, ito pang soup to, hugasan mo na lang, ganun lang din, halo-halo ko na lang din sila. Din niluluto ko naman yun sa rice cooker. Pipindutin ko lang yung soup doon na nakalagay.
Then pagkatapos nun, pag pwede na siyang buksan, ililipat ko naman siya sa kalan para pakuluan, para yung sabaw maging sticky siya. Kumbaga medyo malapot. Kasi iba, pag sa rice cooker mo lang siya niluto, parang wala lang. Parang sabaw lang siya. Parang tubig lang. Pag nilipat mo pa siya doon sa sa kalan, then pakuluan mo around 30 minutes to 1 hour, ang sabaw day sasarap. Yun. Then, yan ang mga madalas na niluluto dito. Tapos, pag isda, yung fish soup bulol talaga no. Ang gustong gusto ko rin na soup yung pumpkin. Tapos ituturo naman sa inyo yan. Red fish lang kasi yung sinasabi sa akin pag nabili ako. Pero nung tinuruan ako mag-market, sinabihan na ako na ito, red fish yan. Pag sinabi ko na red fish, ito yung bibilhin mo. So, yan, ito may isa akong nakausap sa live. Nagkaroon na siya ng kasalanan kasi pinagluto na siya ng fish soup, hindi niya tinanggalan ng tinik. So, takot na takot sila pa naman sa sa tinik. Takot na takot yun sila. So, pag gumawa ako nito, were 12 na pumpkin, din isang kamatis, at isang pack ng isda na yung red fish na sinasabi. So, ang ginagawa dun, may luya din akong ginagawa. Ginigis ako din sa luya kay malansa ang isda. So ako lang nagkusa nun. Hindi nila ako tinuruan ng ganun. Ay, malansa kasi masyado pag walang luya. So ginagawa ko kunting mantika lang kasi mo yan, isasabawan mo yan. Nagpapakulo muna ako ng ng tubig pang sabaw mamaya. So pag nakasalang na yung tubig, ayan, ang ginagawa ko, kunting mantika, then igisa-gisa ko yung luya. Tsaka, piprito-prituhin ko yung, hindi talagang toasted kumbaga, magkakulay lang yung balat ng isda. Ayan, mas gusto ko dark. Kasi, ang sabaw niya pag sinabawan mo na siya, binuhusan mo na siya ng tubig, nagiging puti, nagiging white. Nagkukulay white siya. So, pag naprito mo na siya kabilaan, hindi toasted na pagkaprito. Basta, kasi konting mantika lang siya, so hindi siya magto-toasted. So, mas gusto ko medyo may slight na sunog para may kulay yung sabaw, or gold dark, ganyan ang ginagawa ko. So, pagkatapos niyan, ibubuhos ka na yung mainit na tubig doon. Ang laman naman ng isang salang na pakulo na tubig ay around 3 cup ang laman nun. So, binubuhos ko yun siya, pinapakuluan ko siya ng 15 minutes. Tapos, pag kumulo na siya ng 15 minutes, yung tubig niyan magpuputi. So maganda siya tingnan. Then, ililipat ko siya, isasalain ko siya sa bowl. Then, ililipat ko na siya doon sa isang kaldero kung saan ko siya papakuluan together nung pumpkin at kamatis. Then, ang pangalawang pakulo ay isang bowl na lang na yung pang-ulam ba na bowl. Yan, yung sukatan ko ng tubig. Kasi ilan lang kami. Bali 5 kami. Pang-6 yung alaga ko. Then, salang bali pangalawang pakulo. Around 10 minutes kasi pag pangalawang pakulo, konti na lang yung lasa nun. Konti na lang yun din yung tubig. So, pag tinagalan mo siya, inabot mo pa siya ng 15 minutes, tuyo na. So, 10 minutes ko lang siya pinapakuluan. Then, ayun. Sala ulit siya. Kailangan isalain mo talaga kay ang sabaw. Kasi, kumbaga dinudurog ko din siya yung isda. Dinudurog ko din siya para lumabas talaga yung lasa ng isda. Then, sinasala ko na nga siya. Then, papakuluan ko na siya together ng mga pumpkin at nung kamatis. Then, pag nakulo na yan siya, malambot na yung pumpkin at ang kamatis, pipisain mo naman siya, pipisain mo siya. Ang ginagawa ko ay yung pang soup ba na luwag, tapos yung isang strainer ba yun tawag doon, pinipisa ko siya doon para pag naghigop yung
amo mo o dire-diretso na walang sasabit-sabit sa lalamunan. Masarap, gustong-gusto ko yan na soup. At yan yung pinaka mabilis tandaan na soup, kasi yung ibang soup tulad ng mais, ng carrot na red, carrot na green, tapos may mga nilalagay-lagay pa na mga Chinese medicine, mga herbal. So, hindi ko siya masyadong matandaan. Kaya, ang amo ko yung nilalagay na lang niya sa bowl, o ito, pag mga Chinese na medicine, o ito, pang soup to, idagdag mo to sa pang soup. Ganun ang ginagawa ng amo ko. So, ayan lamang for today's video, day. Kung may mga tanong pa kayo, pwede kayo mag-comment dyan para mabigyan natin ng kasagutan. So, ayan ang tips ko sa inyo. Pag hindi kayo marunong magluto, sabihin nyo na lang sa interview. Sabihin nyo agad. Kasi pag i-hire pa rin kayo, at least alam nila na kailangan ka pang turuan. So, kung hindi mo naman alam, tuturuan ka naman dito pagdating dito. Tuturuan ka naman. So, may ibang amo na ikaw na bahala. Hindi sila masilan sa kung ano lulutuin mo. Yung amo ko kasi babae, yun yung mahirap. Kasi medyo masilan yung niya, lalamunan at tiyan niya. Ayaw niya ng bawang. Ayaw niya ng, basta kung ano-ano ayaw niya. Ayaw niya ng bawang. Yung bawang number 1 ang ayaw niya. Then asin, ayan, ganyan-ganyan. At mantika, ganyan-ganyan lang. Naku, Diyos ko. So, pero ngayon, hindi naman na. Nagbago na din. Nung una, naku, Diyos ko. Pag naglagay ako, pag gusto niya maglagay ka ng asin, ganyan. Kaya, hindi ko malasahan. Wala akong panlasa. Sasabi ko, hindi talaga ako natututo. Kasi, sa akin walang lasa eh. Hindi ko alam talaga, kaya ang ginagawa ko ngayon, hindi na ako nag-aasin. Wala na akong asin. Oh, grabe, magreklamo ka pa na maalat ha. Imposible na yan. Kasi lagi siya nagreklamo pag nag-aasin ako. So ngayon, wala na. Hindi na ako nag-aasin. Asukal na lang. Doon na lang ako nabawi. Pero nagrereklamo din minsan kasi matamis na. Pero kinakain pa naman. Yun yung maganda. Kahit pa paano, diba? Kahit nagre-reklamo, at least ubos. Hindi masakit. Hindi masakit sa dibdib. So, I love for this video, guys. Don't forget like and subscribe my channel. Senex Vlog. Bye-bye.